na sinalakay at kinubkub umano ng mga miyembro ng Mauti Group ang Lanao del Sur Electric Cooperative o LASURECO. 95% na anyang naibalik ang power supply sa lungsod makaraang bigyang seguridad ng pamahalaan sa pamamagitan ng Interagency Task Force on Securing Energy Facilities ang LASURECO compound. Dapat tinanyang maging kalmado ang publiko sa gitna naman ng sitwasyon sa Marawi at iwasang magpakalat pa ng mga hindi beripikado o hindi kumpletong report. Magtatalaga ang Presidential Communications Operations Office ng isang Maranao spokesman para po ito sa Lanao Region na siyang magbibigay ng updates tungkol sa operasyong isinasagawa ng gobyerno laban sa grupong Maute. Ayon kay PCO Secretary Martin Andanar, sa panahong ito ng krisis, mahalagang mapalawak ang lengguwahe ng komunikasyon upang maipabatid sa lahat ang mga kaganapan kaugnay ng pagpapairal ng martial law. Ang aksyong ito ng PCOO ay bahagi ng pagtatatag ng Mindanao Hour Communication Center sa Davao City na magsisilbing pangunahing sentro ng impormasyon tungkol sa deklarasyon ng martial law. Pamumunuan ni Secretary Andanar ang Communication Center sa Davao, samantalang si PIA Director General Harold Clavite naman ang mamumuno sa Iligan Communication Center. Ang Mindanao Hour at Maranao Hour segment ay matutunghayan po online sa PIA Mindanao Hour microsite at Mindanao Hour Facebook, Twitter at Instagram accounts simula po sa unang linggo ng Hunyo. Suportado rin ng ating mga kababayang Muslim sa Quiapo, Maynila ang deklarasyon ng batas militar ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Naniniwala po ang mga ito na makatutulong ang naturang hakbang ng ating Pangulo upang maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Si Alan Francisco may report hinggil dito. Chance, bigyan natin ng pagkakataon si Presidente. Kasi mula doon, mula Ramos, mula Jamie, Erap, Noynoy, ang Abu Sayyaf na dyan, ang terrorist na dyan, hindi nasolba. O baka ito ang solusyon? So ang kailangan dito, nandito na si President Duterte. Kailangan malalim kasi yung sistema bulok na talaga. Kailangan mabago sa panahon ni Digong. Kaya sa akin, pagbigyan natin itong tao na ito kasi ito lang ang presidente. Kahit taxi driver, sariling pera niya ang pinagawa ng sticker o whatever. Ganyan kainit ang suportang ibinibigay ng mga kapatid nating Muslim, partikular ang mula sa Manila Golden Mosque sa Quiapo sa kautusan at implementasyon ng martial law na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao kung saan mayorya sa mga residente ay mga Moro. Ayon sa pamahalaan, ang batas militar ay pinatutupad upang maprotektahan lamang ang mga inosenteng sibilyan sa pananakop ng teroristang grupong Maute sa Mindanao, partikular sa Marawi City. Tiwala si Haji Ersad Mali, administrator ng Manila Golden Mosque, sa aksyon ng pamahalaan upang maibalik ang kaayusan sa Marawi at magkaroon na rin ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Kaya naman kung kinakailangan aniya ay pabor din siya na palawigin pa ang martial law sa buong bansa. That is their duty, to protect the lives of the civilian, yung armed forces. The President, he is the chief of the armed forces, di ba? Kung ikakabuti, bakit hindi? Kung ikakabuti sa atin lahat, bakit hindi, di ba? Samantala, mariin din kinokontra ni Mali ang umano'y painiwala ng Maute Terrorist Group na para sa lahat ng mga Muslim ang kanilang pinaggagawa ngayon sa Marawi dahil numero 1 aniyang utos ng kanilang Panginoong si Allah na huwag papatay ng kapwa. So para sa akin, un-Islamic, kasi un-Islamic ang ginagawa nila ngayon. Kasi wala yan, walang sabi mo jihad. Anong jihad? Definition of jihad to implement the law of Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang law of Allah subhanahu wa ta'ala? Compassionate, peaceful, ganun. Pagmamahalan, huwag yung option kagad magpatayan. You are shouting in the organization of the Islamic Conference, you are the legitimate representative of the Bangsamoro people, but you are destroying the life of the Bangsamoro people because of this idiot idea na makipaggera ka sa loob ng city. Para sa Bayan, Alan Francisco. Taliwas po naman sa mga ulat tungkol sa umiiral na martial law sa buong Mindanao, nananatiling normal ang sitwasyon sa Cotabato City. Alamin natin ang report mula sa aming kasamang si Munir General. Munir? Taliwas ang pinagala ng karamihan, nanatiling normal at matiwasay ang pamumuhay ng mga mamamayan dito sa Mindanao sa kabila ng pagdeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng batas militar.
Tanging sa lungsod ng Marawi ang nasabi natin na hindi pa maayos ang sitwasyon gawa ng pagsalakay ng Maute Group sa naturang lungsod. Sa Davao City, tanging ang pagpasok sa lungsod ng mga motorista ang may pinapairal na military checkpoints. Sa paglabas mula sa Davao City, papuntang Cotabato City, ang inaasahan natin na ang military checkpoints ay magiging sanhi ng pagkakaroon ng pagbagal ng trapiko ay hindi naman pala. Pagkos ang sabay-sabay na pagkompone ng mga sirang kalsada sa mga ilang bayan sa North Cotabato ang naging sanhi nito. Kasalukuyan dito sa lungsod ng Cotabato ay naging tahimik at normal ang pamumuhay ng mga tao, maging ang commercial establishments ay bukas as usual dahil abala ang karamihan ng mga kapatid natin mga Muslim sa paghahanda ng kanilang iftar or breaking of the fast sa panahon ng Ramadan, kung saan ang bawat physically fit na Muslim ay sa ilalim ng pag-aayuno alinsunod sa Ramadan bilang isa sa mga 5 pillars of Islam. Mula sa lungsod ng Cotabato, ito si Joel Monero General nag-uulat para sa telebisyon ng bayan. Maraming salamat sa report na yan, Munir General, mula sa Cotabato City. Kinansela na ng pambansang pulisya ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence sa buong Mindanao. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Jonardo Carlos, ang pagbabawal sa pagdadala ng armas sa labas ng tahanan ay bahagi ng pagpapatupad ng martial law bunsod ng karasang idinudulot ng Maute Group. Dahil dito, tanging ang mga pulis at sundalo na on-duty, mga otorisadong tauhan at ahente ng gobyerno lamang ang maaring magdala ng armas sa labas ng tahanan sa buong Mindanao habang umiiral po doon ng batas militar. Samantala, binulabog po naman ang sunod-sunod na pagsabog ang provincial headquarters ng PNP sa Maguindanao. Sugatan sa pagsabog ang 70 tao o 70 taong gulang na lalaki matapos tamaan po ng sharp nail sa mukha na kinilala namang si Bualan Munib. Ayon kay Maguindanao Police Provincial Director Senior Superintendent Agustin Telio, pinasabugan ng 5 rounds ng M203 grenade launcher ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang naturang punong himpilan. Nasa ligtas ng kalagayan ngayon ang sugatang sibilyan habang tinutugis pa ng mga otoridad ang mga bandidong responsable sa naturang pag-atake. 16 na bangkay ng sibilyan ang natagpuan ng mga otoridad sa Marawi City kung saan nagpapatuloy ang bakbakan ng militar at teroristang Maute. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, 8 sa mga bangkay ang natagpuan kagabi, habang ang 8 iba pa ay kaninang umaga naman namataan sa magkakahiwalay na lugar sa Marawi. Karamihan aniya sa mga napatay na sibilyan ng Maute Group ay mga babae at mga bata na natagpuan sa 300 metro ang layo mula sa nasasakupang lugar ng Mindanao State University. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga natagpuang bangkay. Kumbinsido po naman ang AFP o Armed Forces of the Philippines na diversionary tactic ng Abu Sayyaf ang ginawang pananambang sa mga sundalo sa Patikul, Sulu noong Huwebes, Mayo 25. Ayon kay AFP Chief of Staff Eduardo Anyo, malaking insidente ang nangyayari sa Marawi City na hanggang sa ngayon ay kanilang nire-resolba. Aniya, ang naganap naman na ambush sa Sulu ay posibleng diversionary tactic ng Abu Sayyaf bilang suporta sa Maute na umaatake naman sa Marawi. Matatanda ang isang sundalo ang nasawi habang 10 iba pa ang nasugatan naman sa pagsalakay ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 bandido sa bayan ng Patikul noong Huwebes ng umaga. Sinimulan nang ipatupad ang curfew sa Cabacan, North Cotabato. Ayon kay Cabacan Mayor Herlo Guzman, ito ang napagkasunduan sa pulong ng Municipal Peace and Order Council bilang suporta sa idineklarang martial law ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Nagsisimula ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Gayunman, sinabi ni Guzman na para sa mga mamamayan na kinakailangang lumabas ng bahay sa oras ng curfew ay magpakita lamang ng anumang government ID.
Kaugnay nito, nagtayo na rin ng checkpoint ang pulis at militar sa lahat ng entry at exit points ng bayan ng Kabakan. Nilinaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi ang New People's Army ang target ng martial law sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na huwag nang makigulo ang CPP-NPA sa nangyayari ngayon sa Mindanao at huwag puwersahin ang kamay ng gobyerno laban sa nasabing grupo. Sa halip ay sumunod sa totoong layunin para sa minimithing kapayapaan. Gayunman, nagpahayag si Lorenzana na meron man o walang batas militar, aaksyonan pa rin ng gobyerno ang mga NPA na sangkot sa iligal na gawain tulad ng kidnapping, extortion, murder at pagsira ng ari-arian. Ginawa ang pahayag dahil sa alegasyon ni NDFP Chief Consultant Jose Maria Sison, kasunod na rin ito ng panawagan sa kanilang miyembro na paigtingin ang kanilang opensiba laban sa batas militar. Una po sa ating mga balita, nananatili pa rin suspendido pansamantala ang fifth round ng peace talks ng mga negosyador ng gobyerno at National Democratic Front sa the Netherlands. Nagdesisyon po ang pamahalaan na kansilahin muna ang negosasyon na kusay nakatakdang magsimula kahapon. Ito'y dahil po naman sa kautusan ng Communist Party of the Philippines sa New People's Army na pag-ibayuhin pa ang kanilang opensiba dahil naman sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao. Alamin po natin ang updates ng peace talks na ito mula sa aming kasamang si Sweden Velado, nag-uulat po ng live mula mismo sa the Netherlands. Joseph, Sweden, hindi pa rin magandang formal gabi. na nagsisimula itong ikalimang yugto ng usapang pangkapayapaan dito sa Netherlands. May mga pagpupulong pero pawang informal. Karaniwan kasi malalaman na formal nang nagsimula yung peace talks kapag nagkaroon na ng opening ceremony. Alam naman natin na kahapon ay nagbigay ng pahayag si Secretary Jesus Dureza ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kung saan nabanggit niya na pansamantala munang sinususpinde ang usapang pangkapayapaan dahil sa ilang mga mahahalaga at malalim na kadahilanan. Pansamantala munang ipinagpaliban ang formal na pagsisimula ng ikalimang yugto ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines sa Netherlands. Sa pambungad na pahayag ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza kasama ang GRP panel, sinabi niya na lubhang nakaapekto sa kanilang desisyon ang utos ng Communist Party of the Philippines o CPP sa New People's Army o NPA na paigtingin ang pag-atake laban sa puwersa ng gobyerno bunsod ng idineklarang batas militar sa buong Mindanao kamakailan lang ni Pangulong Rodrigo Duterte. The government panel, as I now state, is now left without any other recourse but to announce, with due respects to our counterparts across the table and to our facilitator, the Royal Norwegian government, that it will not proceed to participate in the scheduled fifth rounds of peace negotiations until such time as there are clear indications that an enabling environment conducive to achieving just and sustainable peace in the land through peace negotiations across the table shall prevail. Nais ng gobyerno na bawiin ng makakaliwang grupo ang nasabing utos. Ani Bello, ang Maute Group ang pangunahing target ng pagdedeklara ng martial law, taliwas sa paniwala at pagkakaintindi ng NDF. They have to rectify that statement ordering their forces to intensify attacks against government, which is not in keeping with the framework of the peace talks, and that it